Isang kahon na naman ang aking natagpuan. Ano to? Group study na naman? Na ayaw ko na sana maghanap ng mga ganito at mga multo na lang sana. Mula alas 10 hanggang alas 3, may naririnig daw silang umuungol dito. Maraming multo ang pumupunta dito, lalo na paggabi. Yung iba, naka-rider. Luma at nakakatakot na paaralan ang nadiskubre. Halin at tuklasin ang mga nakakatakot na pangyayari. Ito na yata ang pinaka nakakatakot na napuntahan ko. Ayon sa pananaliksik, isang trahedya ang naganap. Nilakbay pa natin ang malayong lugar na ito para maimbestigahan lamang. Nasa kamay ko ang magiging resulta. Tara na't simulan ang malalim na kwento. Karaniwan sa paaralan makikita ang isang flagpole dito sa unahan. Mr. and Miss E. Karaeg ang nag-donate nito. Sa bato na ginamit dito, wala pa ko sa mundo nakatindig na ito. Unang pinto, pangalawang pinto, at pangatlo na walang saradura. Ang mga butas na ito ang siyang nagsasabing napakatagal na ng panahon. Ang mga disenyo nakaimprinta dito, mga bakal na kalawangin. Ngunit masasabi mong matibay. Ito ang pinto na ginagamit nila noon sa klase. Iisa lang ako talaga at napaka-creepy. Mula noon hanggang ngayon, marami pa rin gumagawa ng kababalaghan. Ayon sa haka-haka, maraming multo ang pumupunta dito, lalo na paggabi. Yung iba, naka-rider. Mula alas 10 hanggang alas 3, may naririnig daw silang umuungol dito. Babae. At sa dingding nakita nyo ang nakaimprintang isang babae? Sa likod dito may nakikita pa kayong isang mukha. Ay ramdam na hindi nag-iisa sa gabi dahil ginagapang ka. Bubuhay daw ang mga nakaimprinta dito. Minsan ko din silang naramdaman nung naglalakad ako. Pinakita akong gloves, wire ng kuryente, isang lumang papag at mga palitang kahoy. Nagsisimula pa lang ang investigasyon sa lumang paaralan. Kita ko ang ebidensyang nakakalat. Sa taas ng bato nakita ang kapares. Hindi na naman ako nabigo sa investigasyon. Kahit kapiraso nito ay napaka-importante. Titrace natin kung sino ang gumamit nito. Dahil sa mga advanced technology ko, isang kahon na naman ang aking natagpuan sa gitna ng kagubatan. Ano to? Group study na naman? Kita ko isang box talaga namang mukhang may laman. Dito na lang sila bumabawas. Kakaiba din ang diskarte ng mga pumupunta. Ayon sa aking pananaliksik at haka-haka ng mga taga rito, maraming pumupunta ng mga nakamotor pero pinapatay agad nila ang ilaw sa tuwinang malapit na sila. Maraming diwata ang nagbabantay. Tulad nito? Tulad nito? Ano to? Angry Bird? Mula sa malalakas na hangin na parang may umuungol talaga sa loob. Sa pagtapa ko pa lang dito sa paaralan ay talagang nakakatakot na. Napansin nyo yung nasa likod ko parang may nagbabantay. Isang diwata o hindi kilalang nilalang. Kita nyo kung ano yung mga nakasulat diyan. Pansin ko ang isang plastic. Mula sa 3 pintong iyon, pero munting isang lagusan. Itong ebidensya siguro sa pagmamadali nalaglag. Alas 10 hanggang alas 3 ayon sa aking mga napapanayam, nangangalat talaga dito. Sadyabang pangkaraniwang na lang talaga. Ang saya-saya. Nakatakot talaga ang mga sculpture na nakatatak sa mga pader. Na para bang may iba't ibang ibig sabihin. Maaring ito ang dahilan kung bakit tumitibay ang mga pader. Sa baba man at sa palibot nito maraming drawing. Kuha muna ako ng kapirasong kahoy para madampot ang isang ebidensya. Na ayaw ko na sana maghanap ng mga ganito at mga multo na lang sana. Pero sadyang nakatadhana akong makakita ng mga ganito. Nakakalungkot isipin na kahit sa ganitong lugar, pumupunta pa rin sila. Ang saya-saya. Diba? Tara na't dumaan dito sa Lagusan. Libutin naman natin ang paaralan. Sa gilid may kahoy at mga kawayan. Unang tingin mukhang napakalinis naman. Maaari nung unang panahon isang CR ito. Lagi na lang ba may umuugong kapag nagsasalita ako? Sa gilid naman, isang butas din ang aking nakita. Isang kwadradong bagay din ang natuklasan ko sa loob ng gubat na ito. Ano naman kaya ang mga laman nito? Baka may ginto. O baka naman may malaking sawa. Hindi malabo kapag may mga ganito, may mga basura at malalaking puno. May mga tilas at may mga bagay na gumagapang dito. Sana'y matuklasan ko ang laman kwadradong bagay nito. Siguro, maaring kapag nakita ko ang lagusan pailalim at makita ko ang laman, may madiskubre tayong mga bagay.